unahin namin yung amin. Oh, Manila's Finest. naman. Diba? Ang alam ko, lahat ng mga opisina natin nandun eh. Ah, ngayon. O, naiwan tayo eh. Duty tayo dito ngayon. Tayo ang taong bahay. Gusto ko talagang Taong bahay panoorin. kami. Pero nandoon ngayon sa Gateway Mall. Yung Wolfgang something. Tama ba ako? Dennis Valdez Sancho na galing na Ayun! Aba, parang kayo galing naman ng nasa Thailand. Bangkok lang to, Ngayon nandito na. Ang alam ko nasa isa sa mga sinehan dyan, yung red carpet premiere ng ating Manila's Finest entry for the Manila Film Festival. Denise, kamusta dyan? Hi, Denise. Hi. Hi, Chiki Jovi. Masaya. Totoo, no? Jam-pack dito ngayon sa Gateway Mall 2. Dito tayo sa may labas ng Wolfgang Premiere kung saan ginagawa ngayon yung premiere night ng Manila's Finest, syempre much anticipated MMFF entry yan ng MQuest Ventures at ng Signal TV para sa MMFF this year. At kararating lang actually kanina ng main cast, of course, nandyan si Piolo Pascual and of course, Director Raymond Red. Pero absent daw ang co-actor ni Papa P na si Enrique Hill. Nasa Spain daw ngayon. Yun ang binigay sa ating information. But present na present ang iba nilang kaibigan, Kyle Chari, JK Labajo, and of course, our executives. We have Manny V. Pangilinan, Ms. Jane Jimenez Bazas, and even Mr. Johnny Manahan. And aside from our executives, the fans, the supporters are also present here. Wala man si Enrique Hill, kompleto dito ang fans club niya. Kompleto rin ang fans club ni Piolo Pascual and of course, our other actors also. And we got to talk to Mr. Manny V. Pangilinan earlier. And he himself is impressed by the trailer. Napanood niya na daw yung trailer. And kapapasok lang ng mga tao sa sinihan dahil katatapos lang ng programa sa ngayon. So, titingnan daw natin no, if the trailer, the teaser justifies the actual movie. But it's a very promising movie because to those who do not know, Manila's Finest is set in the late 60s about, of course, our police force and of course their troubles, their challenges with the society in that era. But more so about these challenges is, of course, it's also about friends and family. So titingnan natin, no? Abangan din natin, baka singit din tayo ng nood maya-maya lang. Okay. Sige, gusto ko manood na si Denise din na masabi niya sa atin kung Ano yung review niya? Mag-review ka, Denise. Movie review. hayaan muna natin si Denise sa manood. Pero thank you for that update. That's Denise Valdez Sancho po, ang mojo natin naka-assign sa premiere night ng Manila's Finest. Thank you, Denise. Salamat, Thanks, Denise. Siyempre, lahat naman yan dapat panoorin natin. Pagka MMFF, parang tulong mo yan sa industriya. Yeah. No? Yes. Pero importante kasi yung laging linya na meron ka dapat unahin. So sana unahin niyo po yung Manila's Finest. Sana Manila's po. Finest. Oo. Pinaghirapan yan. Oo, Yes. nakikita niyo man mga snippets. Mukhang magaling talaga, mga kapatid. Correct, mga kapatid. Oo. Nakita mo yung video kanina, Mase. Oh. Sino yung nag-i-interview sa Aba, mga syempre, artista? kitang-kita ang MJ Marfori Sino pa? na chumichika Oo. doon sa mga artista. Correct. Oh, tawagin na natin. Ayan na si MJ. MJ, nakamute ka yata. Di ka namin marinig. Yes, MJ. Naka-mute ba ako? Hindi, Ayan. hindi ako naka-mute. Ayan. Okay. Oo, pasensya na, pero mapofo-FOMO kayo o fear of missing out. Dahil Kaya nagsimula na nga yung screening sa not one, not two, but 6 na sinihan Grabe. dito sa Gateway na pinasara para sa Manila's Finest at full force nga ang mga celebrity. Siyempre, bago ito, may pa-only steak, canapes at wine dito. My gosh, sabi ko kasi baka nga, masanay Wolfgang. ako. Pakasosyal naman kasi. And to be fair, in fairness, no, nakausap nga natin si Chairman Manny V. Pangilinan at kinamusta niya tayo. Tapos sinabi, di ko napigilan, sabi ko, sir, baka masanay kami masyado. Nagalit ko sa showbiz. Ano Kasi response lahat sa'yo? Oo, he was happy na parang, wow, talaga, you really talk about it. Siyempre, para sa kanya, normal lang ito, di ba? Pero para sa amin, siyempre, puyatan galore, day and night. Talaga namang tuwang-tuwa rito. At kausap ko actually yung mga direktor mula sa iba't ibang mga entry nandito rin, producer sa iba't ibang entry. Ayan, nakikita nyo si Don Monteverde with Miss Jane Bassett. Oh, He's yeah. from Reality. Ang entry nila i-reconnect nandito po. At syempre, nandito rin yung Cornerstone, yung Viva,
full force sila. Nandito rin syempre yung iba nating kasama, yung Regal, Kapamilya, Kapuso Stars. Nakita natin, nandito rin po sila. Nakita ko si Hill where, Kapuso Stars, si Hill, nandito siya. Tapos no, nandito rin syempre yun nga, si JK, nabanggit na nga ni Denise kanina. Nakakatuwa talagang everyone. Si Direk Irene nandito rin po. At kaya tuwa talaga lahat. Pati yung mga athletes natin, kompletos, erikado sila para syempre sa Manila's Finest. And at the end of the day, sabi nga ni Papa P, we're all doing this for the betterment of the entertainment industry. Ayan. So, syempre kanina nga, nandito sina Jasmine Curtis Smith, Rico Blanco, and yung iba pang mga cast ng Manila's Finest. And natutuwa sila sa early positive reviews na nakuha na pelikula. Yes. Na kailangan i-mirror, no, yung 60s. Kailangan makwento siya paulit-ulit. And we are presenting it in this way, in this beautiful way by the masterpiece of Raymond Red. That's why everyone's just extra excited to be here. Nandito rin syempre ang ating mga boss, si Guido Zabaliero, ang ating TV5 President and CEO. Kompleto, Shea Cabal Revilla, and SGO, Peter Dizon, Tina Diego, everyone's just here, all hands on deck. Jeffrey Mio, Mr. M, na kinakamusta kanina yung mga artista. Nakakatawa, parang reunion talaga yung nangyari dito. Ganun yung nangyayari. At hindi pa to awards night. Alam mo ba? Natin sa gabi ng parangal sa sa Sabado, sa December 27, sa Dusit, sa Makati. Alam mo ba? Pangan. Alam mo ba, MJ, na si Tina Diego, sabi mag-absent daw ako sa STL para pumunta dyan. So magkasama pala kayo dapat. At ang sabi ko sa kanya, hindi, kami. sabi ko magdadalawang report na lang kami sa STL. Kesa pumunta ako dyan kasi kailangan may bantay dito. Oh, syempre. Oo nga, Pero grabe. ang Wala huling akong beses masabi. ko nakita si MJ mag-cover nitong Manila's Finest, nung sumakay siya sa likod ng jeep na napakalaki nung flight. Hindi ba Ay, oo, na umulan pa. Oh, Ay. traditional And jeep guess what? yun. Oo, Sumabit. paano yung- Sumabit yung sa na jeep. yun, yung jeep na yun, pioneer. Sa Las Piñas po ginawa ang Saraw Jeep. Yes. Diba? Way back when, decades ago. At doon talaga natin pinagawa. At yung pioneer na nagpipintura ng Saraw Jeepney, yun yung nagpintura. Ay, Yung wow. Manila's Finest na Jeep. So talagang, it's monumental. Talagang tinodo. OG kung OG. Yung treatment dito. So from start to finish, we're very faithful to the decade, to the storyline, to what really happened dito sa bansa natin, and kung ano nga yung mga sana nagawa natin at hindi natin nagawa. Yun yung mapapanood actually nila sa Manila's Finest. Kaya nakakatuwa talaga na everyone's just here, na talagang sumusuporta. It means a lot to the industry actually, and we do hope na it's this event actually mismo is really upping the ante of how premieres should be. Yun, it's the story there. So I think talagang from here on, we do hope more, more, kumbaga parang suporta sa isa't isa. Yun nga, kinikwento mo kanina, Kuya Jovi, diba? Na parang lahat ng entry panoorin natin, pero nakakatuwa rin naman, may ganitong classic entry leading the pack. Diba? And syempre, inviting natin. everyone. Oo, Unahin. inviting everyone, extending their hand to really support one another. Kaya nakakatuwa. Yung nga sabi nga ni Papa Piolo Pascual kanina, na sabi, Ay, nag-free si MJ. Sayang. Kasi baka marami talagang nanonood doon. Oh. 6 na cinema ba naman? Kaya Yes, nga. anim. So, gets ko na kung bakit halos lahat ng mga kasamahan ko sa 10th floor kanina ay nawala. Nawala na. Dahil 6 na cinema. Alam mo na Alam mo saan. Oh, ako ang naisip ko yung steak eh. Kumakain ng Ako din steak, nag-unli wine. Yan yung mga Ako din. ginagawa Hindi nila ba? ngayon. Ay, ayan na, nagbalik na lalabas si ko sana MJ. yung steak nung minention nyo kasi medyo naghangaw ko kanina. Ilalabas ko yung steak pero wag na. Oo. Na lang, it's there with you in spirit. Ikain mo na lang kami. Oo MJ. nga. Ay, times 3 yan, MJ. Before tayo magbabay kay MJ. MJ, kanina, alam ko na interview mo na sa earlier, pero nakasalubong ko dito for a taping si Chavit Singson. Alam mo, Dahil may issue pala, sabi ni Jano at saka ni Stanley sa intro sa kanya, Kingmaker. Chavit Singson. Sabi ko, hindi lang siya Kingmaker if ever, dahil baka pwedeng Queenmaker. Maker. Ikaw na magsabi ng Actually, detalye. okay. So basically, noong 2017, kung natatandaan ninyo, Maxine Medina time, di ba? Sumuporta si Chavit Singson. Nag-sponsor siya ng $20 million sa Miss Universe organization at nalugi daw siya doon, hindi bumalik. Pero sabi niya, yung media value na nabigay nito sa Pilipinas is like $500 million thereabouts, which means na sabi niya, he won in some way for the Philippines. So he wants to do it again
by buying the whole Miss Universe franchise, as in yung sa yung international po, hindi lang yung Pilipinas, 'di ba? He's talking about the real deal, Miss Universe organization. So yung dating yung dating executives ng Miss Universe na nag-retire na, V. Paula Shugart, Sean McLean, VP, babalik po ng Pilipinas this January to help him, 'di ba, na ma-acquire sana yung Miss Universe organization. And napakalaking bagay nito sa pageantry because we know that it's been tough for Miss Universe and their reputation for the last 2 to 3 years, 'di ba? Correct. So parang he wants to save it, hopefully, not just of course for Miss Universe but also for the tourism of the country. Lalo na pageant crazy tayo, alam naman natin kung gaano tayo ka passionate about our beauty pageant. So sabi nga niya, why not bring it here in the Philippines? So wala pa siya sinasabing presyo, pero ang sabi lang niya, willing akong magpalugi para sa Miss Universe. Tapos sabi ko, hindi ko ba natatakot dahil sa mga nababalita mo nangyayari sa Miss Universe? Sabi niya, isa lang ang kinakataktan ko, babae. Yun yung sabi niya, naloka ako. Anyway, so hintayin natin kung magiging successful. Tingnan natin. Dahil alam naman natin na kailangan ng Miss Universe ng more money at saka reform. Sa ngayon, after what happened. He was controversy. Yes. Let me just add that he will leave it to the experts. If this becomes a successful deal, he won't meddle. Sabi niya, he will leave it to the experts na talagang alam ang Miss Universe para doon sa mga sa mga rules ng pageant, sa pag-judge ng pageant, and hopefully ibalik yung tallying organization na naging issue sa last Yeah, last parang dapat competition. audit. Dapat may auditor talaga. Anyway. Correct. Sige, hayaan natin manood muna si MJ ng premiere para maikwento niya sa atin bukas ang mga ganap dyan. Thank you, MJ. Thanks, Maraming MJ. salamat, MJ Marfori.